7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Malalakas na alon ang bumisik sa akin sa bayan ng Lingayen, probinsya ng Pangasinan. Kasabay ng bagong umaga ang muling pagsilip ng haring araw. Dahil nga sa linggo ngayon at walang pasok ang karamihan dahil sa pagdiriwang ng undas, halos mapuno ng mga bisita ang baybayin ng Lingayen. Yung iba nagdala lang ng tent at dito na nagpalipas ng magdamag. Pino ang buhangin dito, yung tipong ginagamit ng mga construction na nakabistay na. Kaya kung taga-Lingayen ka at kailangan mo ng buhangin para sa pinapatay yung bahay, punta ka lang dito. Kung gusto nyo makatipid sa pag-outing at makabanding ang iyong pamilya, perfect place to para mabigyan mo ng oras ang iyong pamilya, pati na ang iyong mga tropa. Para na sa Pangasinan, luyag ng kabuluhan, kalimutan ng iyong lungkot, ng sayang walang hanggan. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Lingayen, Pangasinan at dito mag-umpisa ang aking pang-isang linggong takbuhan sa buong Pilipinas. Mula sa kabisera ng probinsya ng Pangasinan, ang Lingayen, 5 kilometro ang pinadya ko hanggang sa makalabas ako ng kanilang bayan. Paglabas ko, pumasok naman ako sa bayan ng Binmali kung saan nakakita ako ng hele-helerang gumagawa ng mga furniture. Shoutout nga pala sa dalawang kaibigan ko taga rito, kay Kuya Med at saka kay Ben Albino. Dumaan ako sa kanilang simbahan, ang pangalan ay St. Catherine of Alexandria. Pagkalabas ko sa bayan ng Binmali, pumasok naman ako sa kasunod na bayan, ang bayan ng Dagupan. At sa gilid ng kanilang kalsada, marami ko yung makita na nagtitinda ng tulya at talaba. Siyempre kapag sinabing Dagupan, ang unang pumapasok sa atin ay ang kanilang mga world class na bangus. 15 kilometers sa pinagbitya ko hanggang sa makalabas ako ng kanilang bayan at pumasok naman ako sa bayan ng Sampabian. Sumaglit sa maliit at kulay puti lang simbahan. At pagbalik ko ng kalsada, nakita ko itong mga bikers ng Sampabian. Yan, shoutout sa mga bikers ng Pangasinan, Sampabian. Mayor Bico! Maraming ka namin sa Pasig City Hall, Mayor Bico! Idol ka namin! Shoutout sa inyong lahat, hindi ko talaga makakalimutan nung araw na to. At maraming salamat na rin sa inyong mga payuda sa akin. At nagulat ako sa malaking pampano na dadaanan ko. Ayan guys, baka gusto nyo ng pampano, 650 lang. 650 pampano, dito lang yan sa may Sampabian. At hele-hele rin ang nagtitinda ng tupig sa bayan na to. At ang makita ko ang isang tarpaulin ng isang resort, nagkaroon ako ng idea na puntahan ang kanilang lugar. Nang madaanan ko ang nagtitinda na pakwan ay bumila ko. Para naman may makain ako sa tabing dagat. At pagbalik ko, malawak na pastulan ng mga baka ang nadaanan ko. Pagpunta ko sa lugar, nakita ko ang mga bangka naka-standby na ginagamit ng mga lokal na mga isda. Itim ang buhangin at puno ng basura ang paligid kaya ako nadismaya. Yung plano kong pagligo, kinansil ko na dahil sa basura. Pero okay naman ang dagat dyan, malinaw. Pagbalik ko ng kalsada, mga banayad na ahon na ang nadaanan ko. Yan, good afternoon guys. Palabas na pala ako ng probinsya ng Pangasinan. Papasok naman ako ngayon sa probinsya ng La Union. Ayun ang arko nyo. At ito na nga ang pang-alim na probinsya na aking napasok sa aking pag-iikot sa Pilipinas. Hindi na to biro kasi 1 linggo na akong hindi umuwi ng bahay. Walang kontak at walang balita sa mga kapatid ko. At nang marating ko na ang Damortis, nabuisit ako sa mga nangyari. Napakalakas ng ulan, 4 na oras ako naka-standby.
Mag-aalas 6 lalo matapos tumigil ang ulan. Kaya dahil nga wala naman ako pwedeng tuluyan sa lugar na to, umahon na lang ako papunta sa bayan ng Rosario. At inabutan na ako ng dilim sa T-Flex at dito na ako napahinga sa may 7-Eleven. Yan ang kwento sa likod ng pang-7 araw ko sa kalsada ng Pilipinas. Maraming salamat sa panood and God bless.